Coach Poy, ano nararamdaman mo kapag na-experience mo ang mga toxic behavior ng kamag-anak mo tuwing Pasko? Oy, magandang tanong yan. Okay? So, kagaya ng karaniwang tao, ang nararamdaman ko kapag naka-experience ako ng toxic behavior from other people, lalo na dun sa mga taong mahalaga sa atin, is una, the pressure na mag-conform or umuo na lang dun sa mga gusto nilang ipagawa sa akin. Pangalawa, shame, 'di ba? Dahil nararamdaman ko na kailangan ibigay ko lahat ng gusto nila kahit na labag naman sa kalooban ko. And pangatlo is somewhat resentment. Kasi minsan kapag hindi tayo nakaka-oo, 'di ba? At nakukuha nila yung gusto nila, minsan sinasabi ko, bakit sila nakukuha nila yung gusto nila pero ako hindi ko magawa yung gusto kong gawin. So, more dun sa nararamdaman ko is ano ang ginagawa ko pag nakaka-experience ako ng mga toxic behavior sa mga tao. Ang unang-una kong ginagawa is to assess my values. So, pag na-assess ko na yung values ko, is susundin ko yon, 'di ba? Because your values are the principles and the guiding light kung saan doon mo makukuha kung ano talagang klaseng taong gusto mong maging. Pangalawa, I always ask myself, can you say no? And pag sinabi ng sarili ko, yes, I can say no, I will say no. Kapag hindi ko talaga kayang mag-conform doon sa hinihingi nila sa akin. More on self-assessment, kung toxic ba talaga yon or talagang ganun lang sila klaseng tao, at kung kaya ko naman silang i-tolerate. So, yun yung mga first steps kung paano ko hinahandle yung mga toxic behaviors ng mga tao sa paligid ko. For more information about this, follow us sa You Drive Group. Ganun pala yun. Ganun yun. Ako si Boy Dilara, ang iyong Certified Trauma and Resilience Life Coach. Kung nais ninyong magtanong o may mga hinanaing kayo na gusto ninyong sagutin in a trauma-informed way, mag-comment lang kayo.